Isa pong capital city, mga sangkay, ng isang bansa o kilalang bansa ito, ang lumulubog na rin po ngayon at mapipilitan po silang ilipat yung kanilang capital. Pag-usapan po natin ito. So mayroon po tayong balita ngayon na isa pong kilalang capital city ang nagagayan na rin po doon sa Indonesia. 'Di ba? Yung capital city ng Indonesia ay Jakarta na ngayon ay ililipat na rin. Nagagawa na po sila ng isang napakalaking syudad na gagawin pong kumbaga tatawagin itong Green City. Capital city ng Jakarta o ng Indonesia pala. Dahil po kinakain na ng tubig ang Jakarta. Ngayon, may bago na naman mga sangkay. Ito po ay yung Bangkok ng Thailand. Lumulubog na rin po sa tubig. Yan po yung nagaganap ngayon mga sangkay. Kaya nga po lagi kayong manunood sa ating mga vlog para po na-update kayo sa mga katulad ditong balita. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin ang bell at pindutin nyo po yung all dahil dito mga sangkay 1.21 million subscribers na po tayo. Ang dami na po natin, okay? Kaya alam mo na ang iyong gagawin. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon ito po yung balita, mga sangkay. Climate change could force Bangkok to move. Ayon po ito sa isang opisyal. Ayon po dito sa balita, Thailand may have to consider relocating its capital. So, mukhang kailangan na daw po i-considera ng Thailand na i-relocate ang kanilang capital na Bangkok. Dahil nga daw po sa tumataas na level ng tubig sa dagat. Ayon po ito sa senior official sa kanilang bansa. Pagdating po sa climate change. Grabe. Kalain mo yan mga sangkay. Noon na pag-uusapan lamang po natin, 'di ba? Na may mga bansa po talaga na lulubog po sa tubig dahil nga po sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Ngayon, kahit po sa Metro Manila o sa buong Pilipinas, damang-dama po yan. Hindi nyo lang alam mga sangkay. Pero sa mga nanonood po dito sa ating channel, may ideya po kung ano pong nangyayari sa Pilipinas. Tumataas po talaga yung tubig sa karagatan dahil nga rin po sa pagkatunaw ng yelo. Ngayon, ito po ang balita. May nakita po tayong video patungkol dyan. Ito po ay 9 months ago pa na pag-uusapan na rin pala mga sangkay. Itong patungkol po dito. Ayan o, fears Bangkok could be underwater. Sabi po dito, within decades if sea levels continue to rise. So kung magpapatuloy daw po ang pagtaas ng tubig sa karagatan, mapipilitan po ang Thailand na i-relocate ang kanilang capital. Grabe, no? Ito, panoorin po natin. 30 years ago, this Buddhist temple was the centre of a small village near Bangkok. But today, it stands alone. If we didn't have barriers around us, we wouldn't be able to have the temple here because the waves would have washed the soil away. Tingnan nyo to, naging dagat na po yung kapaligiran mga sangkay ng templo na ito. Dahil nga po sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Ito 9 months ago. Pero dito kasi, sinasabi na po, ang dami po niyan mga sangkay. Ito, how rising sea levels may force Thailand to move its capital. Sa first post po yan. Dito naman, climate change could force Bangkok to move. Diba? Panoorin po natin to. Coastal erosion and rising sea levels are swallowing the shoreline of Bangkok and its neighbouring provinces. Tingnan nyo to, oh. These power poles are the only signs a village was even here. Tingnan nyo tong village na ito mga sangkay kung ano nangyari. Diba? Tubig. Many locals have been forced to move.
Only 4 students remain at this primary school. ก็จะเกิดการกัดเซาะมาเรื่อยๆ The school used to be in front of the temple, but it's been moved back 3 times, so now the school is behind the temple. Grabe, paurong pala ng paurong mga sangkay kasi pag tumataas po yung tubig, umuurong po sila. Ito po ay nangyayari ngayon mga sangkay dulot po ng climate change. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na maging tayo po ay maging ready dahil nga po ito ngayon ay nagaganap mga sangkay dulot po ng pagbabago ng klima. Fast-developing, low-lying Bangkok was already sinking by 1 to 2 centimetres a year from subsidence. Kita mo, consistent, mga sangkay, yearly. Bumababa ang syudad na ito dahil po sa pagtaas ng level sa karagatan. Climate change has brought more intense rainfall and rising sea levels. Climate change. The whole Bangkok will be finished in the next 100 years. Will Grabe. Buong Bangkok ay mabubura. be underwater. This is a scientific. It's not a fortune teller. Scientist mismo ito po ay pag-aaral daw po ng mga eksperto na nakikita nga po nito mga scientist na ilang dekada mula ngayon, itong Bangkok ay mawawala na. Mabubura mga sangkay. Dahil nga po sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Marami pong ganyan ngayon. China, meron din po sila. Ilang mga lugar sa China, mabilis na po ang paglubog sa tubig. Kapag bumabaha, umuulan, mabilis lamang po ang tubig tumataas. Coastal communities feel abandoned. We're only about 30 kilometres from the centre of Bangkok here, but it's far enough to be out of sight and out of mind for politicians. And there are no roads for the final few Ks, so we've had to come in by bike. Sopin Jindapon's lost 160 acres of her land already. Grabe. She's had to demolish her home and rebuild on stilts. Kita nyo na? No choice po siya. Maging yung property niya mga sangkay, damay. It was flooding so often I could not live there anymore. I had to build a new house and lift the floor above the water level. Bangkok authorities are working on drainage solutions, but say they can't battle climate change alone. Di daw po nila kayang labanan ng climate change nang sila-sila lang. Problema kasi ngayon, yung mga leader sa iba't ibang panig ng ating mundo, parang wala pong pakialam. Pansinin nyo, nagre-ready po sila sa digmaan while sa climate change, para po silang bingi-bingihan. Pero ito po ay realidad na nangyayari ngayon, mga sangkay. That's why we need some master plan for how to prevent the seawater rising. And this master plan should be honored by every government that comes in. A new federal coalition is still being negotiated following May's election, but it's hoped whoever ends up in power will prioritise projects to save the city and the shore. Mazoe Ford, ABC News. So nga lang, ang problema dito mga sangkay, masusolusyonan naman nila mga sangkay sa pamamagitan po ng mga drainage or anything mga sangkay na pwede pang tapal. Pero, again, pang tapal lamang po yun sa problema. Hindi po talaga yan yung long-term solution. Ang long-term solution, magkaisa po yung mga sa iba't ibang panig ng bansa, mga leader, solusyonan po itong climate change. Kasi kung pangtapal lang, wala rin po mga sangkay. Ito, Thailand may have to consider relocating its capital Bangkok because of rising sea levels. Ayon po sa senior official ng bansa. Projections consistently show that low-lying Bangkok risks being inundated by the ocean before the end of the century. So, ang problema pa naman dito mga sangkay, kapag, di ba, uulan. Pag umuulan, mabilis po ang tubig na tumataas. Sabi po dito, sabi dito mga sangkay, now we have to come back and think about adaptation. I imagine Bangkok will be underwater already if we stay in our current circumstance. Na-imagine na po nila mga sangkay.
na itong Bangkok, darating ang isang araw na nasa ilalim na po siya ng tubig. Kaya kailangan po dito ng long-term solution. Alam niyo ang long-term solution dyan ng Indonesia, nung nangyari po yung na-discover po nila na lumulubog na po yung kanilang capital. Ang long-term solution nila, lumipat po ng capital city. No choice sila. Alangan naman, labanan nila ang hindi kayang labanan ng tao, mga sangkay. Paano mo lalabanan yung tumataas na tubig sa karagatan, lalong-lalo na kung isang bansa lamang po ang kikilos? Diba? Buong mundo ngayon, ano to? Dapat po mag-take ng mas mabilis na aksyon regarding po sa climate change. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga video, mga sangkay, mga ganap ko sa buhay, kung ano mga pinaggagawa ko. So, subscribe, click the bell, and click on. Okay? Sangkay Janjan Daily. So, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.